Kaya lang, pag ganito yung mga nangyayari, siyempre, kailangan natin ding maghanda if worse comes to worse. With all this growing conflict po and insecurity ng mga bansa, malamang sa malamang ito yung dahilan kung bakit yung ating Pangulong Bongbong Marcos nagsabi, yung issue sa West Philippine Sea, other than yung inflation, yung hindi nagpapatulog sa kanya. Lumalala yata mga kababayan yung mga kwento sa mundo. Parang tama yung mga sinasabi natin nung mga nakarang araw. Straight ahead, tribulation. What? Bakit niya, Mr. Maravillas? Ibigay ko sa inyo mga kababayan ito mga latest development na lumalabas sa ating mga balita. But before we do, like and share muna po ninyo ng ating video at click subscribe din po sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated ng mga pangyayari dito po sa ating mundo at sa ating bayan. Ito kasi mga kababayan yung balita ngayon as published by Manila Times. US General warns of war with China as early as 2025 daw po. What? Ako tingin ko po, pag hindi ito nagpapigil ng mga world leaders, talagang mahuhulog po ang buong mundo sa isang digmaan na kahindik-hindik. And as described in the Word of God, itong conflict na to will be the last conflict that will happen in this world, mga kababayan. Ito possibly ang dinidescribe sa Word of God na the wars that end all world wars. So, yun nga ang description po. Baka mauwi po ito sa yung sabi sa Word of God na the War of Armageddon. Wag naman na niya, Mr. Maravillas. Nakakatakot man talaga ito. Kaya lang, sila yung punot dulo nito. Sila yung sige ang sabi. And the world, mga kababayan, the nations of the world, talagang naghanda po para sa last conflict. Ang buong mundo po ay naghanda para sa isang digmaan na tatapos sa lahat ng digmaan dito sa mundo. And I have to tell you, based sa description ng Word of God, it is inevitable. No amount of efforts of our world leaders ang makakapagpigil po sa pangyayaring ito. And then so, itong mga nababalitaan natin ngayon, itong mga pronouncement nila, prelude po lang ito. Prelude for the tribulation that will befall the whole world. Yan ang katotohanan yan. Sabi dito sa balita, US General warns of war with China as early as 2025 po daw, sabi nila. A 4-star US Air Force General has warned of a conflict with China as early as 2025, most likely over Taiwan. So tama yung mga analysis natin. Nakamasid lang po yung China sa nangyayari doon sa Ukraine. At tinitingnan ng China kung ano ang magiging response ng West. May naman po yung response ng West. So sabi natin mga kababayan sa ating mga previous analysis, it will embolden China para i-invade po yung dating kiniklaim nila ever since na parte ng kanilang territory. Breakaway man lang po yung tingin nila dito po sa Taiwan. In one day, hindi man po nila tinatago yung kanilang
plano. They will reunite Taiwan sa mainland China po. Kahit gumamit sila ng force. At yung sinasabi ko sa inyo, na mag-ready tayo dito kasi we have also a conflict with China. Itong problema dito sa West Philippine Sea. Although sinasabi ng ating Pangulo na wala man na niya tayong conflict sa China, itong mga statements na to ay inaasa natin na talagang sasabihin ng ating Pangulo, alangan man, magpalabas yung Pangulo ng mga pananalita that will inflame the misunderstanding dito sa territories na kiniklaim ng mga bansa, including ang ating bansang Pilipinas. Diplomasya kasi po yung ginagamit na strategy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At tama naman po yung kanyang mga sinasabi. So yan sabi dito mga kababayan, most likely over Taiwan daw, and urge his commanders to push their units to achieve maximum operational battle readiness this year. Mag-ready na niya kayo. Sabi sa Word of God, and there will be wars and rumors of war. But the end is not yet. Okay. Makahinga tayo ng kahit papano. Makahinga tayo ng konti. Di pa man pala ito katapusan, pero magre-ready talaga yung mga bansa para sa digmaan. Napakalinaw yon. So, this time, it is happening. Yung mga bansa nagre-ready. Tayo dapat mag-ready din. Yung Japan nagre-ready. Yung Taiwan nagre-ready. Yung China nagre-ready. Yung Amerika nagre-ready. Yung NATO countries nagre-ready, lalo na po ang Middle East countries na walang katapusan ng conflict po doon. And in Africa, mga kababayan, ganun din. So, malamang sa malamang na yung existing conflict ngayon in Russia and Ukraine will spiral. Kasi nga po, yung Germany magsusupply na po and other NATO countries magsusupply na po ng mga tangke na lalong nagpagalit kay Putin. Di ba naikwento ko sa inyo? Ang warning ni Putin, all the tanks will burn. Baga niya sinupply na ninyo yan, ngayon kwento pa lang. Pag pinadala ninyo, every tank will burn. And afterwards comes now the warning of America na kung saan dito naman sa may party natin, malapit sa atin, it is China and Taiwan. And hindi man tayo mga kababayan sa nagpapalala pa sa kwento, ang sinasabi natin, the possibility, just like yung sinasabi, mga kababayan ng US General, it is a great possibility, sabi po niya. He must know kasi siya po ay isang magaling na general. Siyempre, alam niya yung mga intelligence, information. Alam niya yung, ang dami siyang nasasagap na mga balita in relation sa global security and possible conflict ng mga bansa sa mundo. Amerika pa. Di ba? In an internal memorandum, sabi po rito, that first emerged on social media kahapon and was later confirmed as genuine by the Pentagon, the head of the Air Force, the head of the Air Mobility Command, General Mike Minihan, said the main goal should be to deter and if required, defeat China. Yun daw mga kababayan ang objective.
ng kanilang paganda. At ngayon pa lang anya, pagandaan na natin ito. What? Maglalabo-labo talaga po yung mga bansa sa mundo. I hope I am wrong. My gut tells me we will fight in 2025. Sabi po ni Minihan. Sana niya mali yung aking feeling, yung aking nararamdaman. And possibly, yung information na nakikita niya, hindi nakikita, yung information na dumarating sa kanya, at yung situation na nakikita niya, doon ang direksyon, mga kababayan ng Amerika, na papasok sa sagira dito po sa dito sa ating region. You see? Laying out sa Asia, laying out his reasoning, sabi po dito, Minihan said Taiwan's presidential elections next year would offer Chinese President Xi Jinping an excuse for military aggression. Ito, sigurado, intelligence report ito, na kuha ng kanyang mga tiktik, kanilang mga tiktik sa China. Di ba? While the United States would be distracted by its own contest for the White House. Kasi mag-election din sa presidential election siya next year sa Amerika. System, reason, and opportunity are all aligned for 2025. Sabi po ng General. The memorandum also calls on all mobile command personnel to go to the firing range, fire a clip into a target and aim for the head, sabi po niya. A Pentagon spokesman responded to AFP email query about the memo saying, yes, it's factual. That he sent that out, sabi po dito. Senior U.S. officials have said in recent months that China appears to be speeding up its time frame to seize control of Taiwan, yung invasion na pinaplano po. A self-governing democracy claimed by Beijing as its own. Renegade province lang anya yan. Kasi dyan, mga kababayan, nagtago, tumakbo yung democratic leader ng China. Noong panahon, mga kababayan, yan ang pangalan ng Taiwan dati, Formosa eh. And that is claimed as a territory. Kaya we have the One China policy. Just to give you that background story. One China policy. Ngayon, mga kababayan, with the support of America sa Taiwan, nakita ninyo yung Taiwan, isa ng malakas na bansa. And with that, lalo na nagagalit yung China kasi sinuport yung armed forces ng Taiwan, ng Amerika. So, sabi rito, China staged major military exercises in August last year, seen as a trial run for an invasion after a defiant visit of solidarity to Taipei by then House Speaker Nancy Pelosi, who at the time was second in line to the White House. The United States switched recognition from Taipei to Beijing in 1979 but sells weapons to Taiwan for its self-defense. A growing number of U.S. lawmakers have called for ramping up assistance, including sending direct military aid to Taiwan, saying that Russia's invasion of Ukraine underscores the need for early preparation. Nakita nila ito as a model
So pag hindi niya, 'yun ang nakita ni Xi Jinping. Observe mo na anya natin kung ano yung response ng West doon sa Ukraine. Nang makita niyang mahina, kopyahin natin na niya yung ginawa ng Russia. So ito na ngayon. Ngayon, connecting the dots in the stories mga kababayan, ibigay ko ito sa inyong, ako tingin ko, this is a related story. Hindi lang sinasabi ng ating Pangulo sa atin. Siyempre, ayaw niya na nag-aalala yung mga Filipino. Pero siyempre, may mga intelligence report siyang natatanggap. Kaya nga po, noong first week ng January, pumunta siya sa imbitasyon ni Presidency. So yung ating Pangulo ay very sincere na makipag-usap at i-maintain, kung hindi i-maintain, mas palalimin pa yung relasyon mga kababayan sa China. Ayaw nating makipag-away kasi alam naman natin yung ating military capability. We don't have a credible defense. And kahit tayo may credible defense siguro, siyempre ayaw man nating makipag-away sa ating relatives, mga Chinese. Related po sa atin yung dugo nila. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, close cousins natin sila kasi yung pinanggalingan nating lahi, parehas po. Galing tayo kay Shem, yung mga Asian people. Galing tayo kay Shem. Yung mga white people, yun ang lahi po ni Japet. Yung tatlong anak ni survivors ng flood, ni Noah. Yung mga blacks naman po, kay Ham. Ayan po ang Table of Nations kung saan ang galing yung mga lahi nito mga bansa. So, close relative natin. So, ayaw nating makipag-away. Kaya nga neighbor natin sila. But because of growing need, pangangailangan ng mga bansa, kaya ganito nagkakaroon ng mga conflict about territory, lalo't makikita natin na hindi past several years with the advances in technology, yung mga resources, natural resources sa mga kalupaan at karagatan na discovery po ng mga bansa, including yung dito sa atin sa West Philippine Sea. So, with the growing population, pangangailangan ng mga tao, ayan, nag-aagawan dito sa mga territories and resources na nandiyan po. So, normal siya. Tayo gusto natin na may establish yung magandang relasyon. Kaya lang, pag ganito yung mga nangyayari, siyempre, kailangan natin ding maghanda if worse comes to worse. Ano ang gusto mong tumbukin, Mr. Maravillas? Sabi ko, mga kababayan, connecting the dots with all this growing conflict po and insecurity ng mga bansa, malamang sa malamang ito yung dahilan kung bakit yung ating Pangulong Bongbong Marcos nagsabi in an interview doon po sa Switzerland na yung issue sa West Philippine Sea, other than yung inflation, yung hindi nagpapatulog sa kanya. Di ba nabanggit yun? Una yun ang sinabi ng ating Pangulo. And kahapon, ito yung statement ng ating Pangulo. Kahapon ba to? 27. Okay. Sabi ng ating Pangulo, be ready to defend coastlines, citizens. PCG told. Ito yung mensahe niya. Makahulugan po yung kanyang mensahe. Sa Philippine Coast Guard, mag-ready niya kayo to defend coastlines at yung ating mga mamamayang Filipino, the citizens of the Republic of the Philippines. Kung wala siyang credible na intelligence information na hindi titigil yung China, ba't niya ito sasabihin po?
And in fact, magpa-file ng protest yung Department of Foreign Affairs kasi after na bumisita, magkausap si President Bongbong and Xi Jinping, comes the report ng pagpapalayas ng ating mga mangingisda. Yun pa lang yung napag-usapan, naayaan na mangisda yung ating mga local fishermen. Pagkatapos, pagbalik yung ating Pangulo, yun ang balita. So, with that, magpa-file tayo ng protest. You see, through the Department of Foreign Affairs. Ngayon, ito siya. Speaking at the oath-taking of promoted PCG officials, Marcos noted that while the PCG's main roles are search and rescue in patrolling maritime boundaries, many duties that once belonged to the Philippine Navy have already been transferred to Coast Guardsmen. Kaya niya, ang order ko sa inyo, mag-ready na kayo. So President Marcos reminded the Philippine Coast Guard to be prepared to defend not only the country's coastlines but also its citizens, noting that its mission has become more intense due to recent incidents that transpired in the West Philippine Sea. You see, mga kababayan, sakto yung ating mga analysis po. Makukunik po natin yung dots. At yung tinutumbok ng kwento, yun mismo. Kita ninyo? Then afterwards, comes now this news galing mismo sa Amerika na possibly niya sa aming dapat pagandaan na natin. I-ready na ninyo. Kasi may iniisip na drastic action yung China, possibly niya sa Taiwan. Many times sinabi ko sa inyo, once na ginawa yon ng China sa Taiwan po, baka i-package na nila yung military action. Kaya we have to be ready. Di ba? Isahan na lang anya. Anyway, one area man lang anya siya. Sa north natin yung Taiwan at dito sa West Philippine Sea, amin na niya yan. Ika nga, isahang lakad na lang anya. What? Kaya po, yung ating Pangulo ay very concerned dito sa mga developments. Mamaya, ibigay ko pa sa inyo yung mga related stories at magtataka kayo sa mga galawan nila po. Speaking at the oath-taking of promoted PCG officials yesterday, Marcos noted that while the PCG's main roles are search and rescue and patrolling maritime boundaries, pero anya, ang karamihan sa duties nila na dating trabaho ng Philippine Navy ay nai-transfer na rin sa Coast Guard. The reason for this is very simple. We do that so that we will not raise the tensions by putting in units and assets of the Philippine military into the area. And because we are saying that these are not military vessels, they are Coast Guard. But as many of the incidents have started to show over the past few years, that mission niya has become more, shall we say, intense. Now you are expected to defend not only the coastline, but to defend our nationals. There have been numerous reports of tense incidents in the South China Sea, including the driving away of Filipino fishing boat by a Chinese ship near Ayungin Shoal this month. The PCG is investigating the incident.
which happened just days after Marcos made a state visit to China. We must guard ourselves. We must be ready and aware and industrious in the work that we do to make sure that we do not have any untoward incidents, that we do not have any mistakes, we do not have any misunderstandings that might cause the problem to us escalate out of control, sabi po ni President Marcos sa mga PCG officials. Marcos said, adding that he is confident the PCG officials know how to fulfill their mission. Sabi po niya, this is something that is critical to the safety of the citizens of the Philippines. It is critical in the defense of the Republic. It is critical to the defense of our territory. So yun po, mga kababayan. Another related story, mga kababayan, na sabi ko sa inyo, connecting the dots, makikita ninyo ang kakaiba na mga activities nila ng paghanda of a possible future conflict in this part of the world, mga kababayan, in the West Philippine Sea at saka dito sa may parting Taiwan. Kahapon, ito yung balita na pinablish, mga kababayan, sa Manila Standard. Pakinggan po ninyo. Sabi rito, U.S. Defense Chief plans visit to talk with DND head. Papunta rito sa atin. The United States Defense Secretary Lloyd Austin has been planning to visit the Philippines. Balisa po yung Amerika. Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez revealed Thursday. Romualdez said Austin wants to meet his Filipino counterpart, Defense Secretary Carlito Galvez Jr., who was appointed earlier this month to head the Department of National Defense. Secretary Austin has been planning to come to the Philippines. If I'm correct, it's been over a month since I was informed in Washington that he wanted to come to the Philippines. So we have a new Secretary of Defense. He's looking forward to meeting him, sabi po ni Ambassador Romualdez. So may pinagandaan talaga po sila. The main purpose is really to be able to again interact with our defense establishments, especially with our new defense secretary. Romualdez made a statement after it was disclosed that there has been a serious discussion between Manila and Washington on conducting joint patrols in the West Philippine Sea. So maganda po ito na magkaroon ng joint patrol. But not only with America, pati po daw sa Japan, pwede natin gawin yon, in Australia. Kasi yung West Philippine Sea po, dito dumaraan po yung mga barko na may pangarga ng mga produkto na dinadala sa mga bansa, hindi lang dito sa Southeast Asia, kundi sa America and Europe. Kaya kailangang ma-ensure yung tinatawag na freedom of navigation. Ito yung gustong kontrolin, sabi ng mga intelligence experts. Ito yung gustong kontrolin po ng China. Na kung saan, hindi man makakapayag ang mga bansa sa buong mundo. Kaya nga sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang mga stakeholders dito, hindi man anya lang kami, nasa front lang anya kami sa Pilipinas. Pero all of you are stakeholders here. Kaya dapat concern kayo. Sa freedom of navigation, masigurado natin anya
yung freedom of navigation dito sa lugar na to. So you see, but Romualdez clarified that the joint patrols are not confined with the United States, but they are also possible with other allies tulad ng Japan and Australia. First and foremost, we have the VFA, we have the EDGA, we have the Mutual Defense Treaty, so that's only part of the many aspects of our defense relationship or defense alliance with the United States. So napakalinaw na ginagawa nila ito na mga activities bilang paganda because of that intelligence report na malamang sa malamang as early as before 2025 mag-i-invade po yung China sa Taiwan at baka madamay ito mga neighboring countries sa military conflict po. Tama yung analysis natin. Ako hindi ko po ginugusto ito. Kaya lang ito yung mangyayari. Pinaplano nila ito. And God will allow it, mga kababayan, allow this to happen kasi yun po ang mismong senaryo. Sa tribulation period po, yun na mismo. Ganito ang mangyayari po. As the Bible warns of wars and rumors of wars. And afterwards, mga kababayan, comes the global conflict that will come, mga kababayan, very, very soon. Kaya laging sinasabi ko sa inyo, straight ahead, tribulation. Tayo mga believers, ang dapat nating tingnan, the next exit, rapture. Pag hindi kayo nakasama doon sa rapture, iwan ko lang kung ano ang ma-experience ninyo. You just discover it as revealed in the Word of God. Kahindik-hindik po ang future ng mundo. So sabi rito, joint patrols does not really mean that it's directed to any one country. Siyempre, hindi man sila magpapalata. Pero alam naman ito ng China pa. Kahit hindi nila sabihin, kahit kung ano-anong mga sinasabi nila, alam lang China na ang pinagandaan siya. Itong mga movements na to, ng mga defense officials, alam na alam nila. Alangan man. Hindi lang direktang sinasabi para hindi sumiklab agad-agad yung gulo. Pero ganun pa rin ang direction po. It basically means that it is really for us to be able to, like the VFA, have an interoperability. That's the operative word that I'd like to use. That we will always be able to be ready if any event. In any event or there is conflict. Yun. Sinabi pa rin. Pinaikot-ikot pa yung statement pero in the event of conflict man lang po ang ibig sabihin niya. In the event of conflict, of any conflict, sabi rito. So ano yon? Ano ang pinakamalapit na sagot ng sinasabi nilang conflict? Di ba itong West Philippine Sea po? At yung Taiwan? The Filipino diplomat pointed out that President Ferdinand Marcos Jr.'s main goal is to ensure peace and security in the resource-rich region. Is a word of God po. When they say peace and safety, sabi po sa word of God, and then sudden destruction cometh upon them, and they shall not escape. Alam na alam ang puso ng tao ng ating Panginoong Diyos. Pag sabi niyang peace, rest in peace ang ibig sabihin nun. Baliktad po mag-isip ang tao. At kung magsalita, baliktad din po. Ano ba?
President Marcos' main objective in the West Philippine Sea really is to find peace and security. And also, importantly, he wants to make sure that our fishermen will be able to continue to fish in those waters because they've been doing that for centuries. Yung guam ko po, yung Mr. President, yung sinasabi ko, ganun din naman ang direksyon yan. Yung mas pinakamadali ay yung invite na natin yung Amerika. Ganon na pa rin eh. May balikatan exercises doon daw sa Marcos country sa Ilocos. Nilalayo dito sa West Philippine Sea para daw hindi magalit yung China siguro. Yun ang nasa isip nila. Kasi flexing the muscles yon. So gagawin nila, joint patrol dito po sa ating territory pero malapit sa West Philippine Sea. Di ba? Pero siyempre, ang ibig lang sabihin nun, parehas din. Para ma-deter yung ginagawa ng China dito sa parting ito ng territory sa atin. So, parehas din, ikuha na lang po ninyo. Pinapahirapan ninyo yung umiikot-ikot lang tayo. May EDCA tayo, may BFA, may Mutual Defense Treaty. Tagal na, 1951. Ibalik na lang ninyo yung military bases dito. Di ba? Kung mahirapan tayo sa military bases kasi infiltrated yung Senado na mga elementos, di ba? Kukontrahin siyempre. Pinalayas nga ng Senate noon yung dito na lang po yung existing EDCA. Then we position the nuclear capable tawag dito warships, mga 2 or 3. Pupunta naman dito yung isang warship or 2 siguro. Wag na, hindi sa military exercises, di ba? Gagamitin yon sa balikatan. Wag na ninyong paalisin. I-position na po north, dito sa Southern Luzon and Mindanao. Dito sa may Palawan. I-position na po yung wag nang pabalikin pa sa Japan. Yung galing sa Japan yata yung magpa-participate dito sa tawag dito, balikatan. I-station na po ninyo. Then hanap tayo ng mga EDCA sites, di ba naghanap tayo under that EDCA? I-position na rin yung mga nuclear warheads para magkaroon tayo ng tinatawag na nuclear deterrence. Para hindi tayo pinaglalaroan ng mga Chinese. Hindi man tayo magpapaputok ng una. Di ba? For our defense lang po. In case sila mag-invade, nakaposisyon na. Hindi yung magre-request pa tayo sa Amerika. Nandyan na yung invading army ng China. Tayo nagdadaldal pa, nagre-request pa, at magdidebate pa yung Congress ng Amerika to defend our country. Di man yan automatic kahit may mutual defense treaty tayo. Yan mismo yung sabi ni Apo Lakay. Mangyari yan. Dami ng patay sa mga Filipino. Tapos nagdadaldal pa kayo rito sa Amerika. You see? So the president earlier said the Philippine government already used the mechanism that he had proposed in Beijing following recent reports that the Chinese Coast Guards drove away Filipino fishers in the waters of Ayungin Shoal. Hindi man po nirerespeto ng China yung mga pinag-uusapan. After na mag-usap, baliktad yung ginagawa nila. What? Hindi po makatulog yung ating Pangulo kung ano ang dapat anya nating gawin. Ito anya yung dahilan. You see?
And here comes the statement of the President. Be ready to defend our territories. Be ready to defend our coastlines. Sabi niya sa Philippine Coast Guard. Be ready to defend our nationals. Di ba maliwanag po yung kanyang yung kanyang statement? And here comes the news from America na nagsasabing kailangan na niya natin mag-ready. Bakit? There is a possible looming war with China as early as 2025. Ano tingin niyo po? Manalangin po tayo. Pray hard po na sana'y kasihan ng mabuting kaisipan yung mga leaders ng mundo. Hindi yung nagre-ready po sila sa gera. Sa bagay, mga kababayan, it is prophesied in the Word of God to come. Sabi sa Ecclesiastes, in everything there is a season and time. A time to be born and a time to die. A time for peace and a time for war. Tama? O baka naintakutan na po kayo? Do not be troubled. The end is not yet, sabi sa Word of God. O baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po, ina-apply twice a day. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try lang po ninyo siya. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Okay pa? Yung mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.